Two-way po yun kasi ginagawa po yung LRT ron. Siya po dapat yung counterflow kasi pag sa ganung oras po, two-way po yun kasi ginagawa po yung LRT ron. Pero ang way niya po, papunta ng stoplight, hindi naman po papunta ng EDSA. Bali siya dapat yung counterflow. Yung nasa gilid na nga ako. Ang ginawa niya po kasi noon, bumaba siya ng sasakyan. Lumapit sa akin. Pero hindi niya lang siguro tinuloy kung na sasaktan niya ako, ano. Eh di syempre, nung pagbalik niya sa sasakyan, nakita ko, hawak niya ng cellphone niya, hindi naman dashcam, di ba sir, naka ano. Phone talaga yun. Oo, eh di syempre, doon po ako na ano, kaya aminado naman po ako na pa-dirty finger ako sa kanya. Tapos, yun, palakpakan, parang yun na lang po naging ano ko sa kanya, nasa ko na lang siya. Yun po talaga yung totoo, tapos hindi ako counterflow doon, kaso kung hindi ko lang nagustuhan, bakit siya nag-post sang gano'n na hindi naman totoo yung ano, ba't hindi niya pinost na yung ginawa niya? O di siyempre, naging epekto sa akin nun. Naaway ako ng bata, ng mga anak ko, tapos sa pamilya ko, paglabas ko rito, di ba, eh, parit kami sitwasyon, sa kanya mangyari. Tsaka may video ko rito na hindi talaga ako counterflow. Kaya nga ako, salamat nga po. Ayan, katulad niya, may nag-interview sa akin na napagtanggol ko yung sarili ko. Buti pa nga po yung ticket session 15, nung pumuntahan ako dito, yung pununan din ako ni statement, at tiga sector 6 eh. Doon ko lang po nagpagtanggol yung sarili ko. Pero sa kanya, nakakaiyak lang eh. Kasi paglabas ko dito, yung mga tricycle driver dito, parang ako yung sinisisi, may nagbabanta pa sa akin na mga galit. Kasi nga, ang daming nangyari, hindi ko na bigla na lang nag-viral eh. Matapos ipatawag si Sese kasama ang kanyang amang operator at presidente ng kanilang TODA sa opisina ng Traffic Department ng Quezon City, lumalabas sa paunang investigasyon na hindi talaga nag-counterflow si Sese.